Nike Motiva walking shoes, unboxing and review. Bukod doon sa walking shoes ng Skechers, parang ngayon lang ako nakakita ng walking shoes from Nike kaya tinry ko siya. And nung nakikita ko sa mga pictures, ang kapal ng midsole niya kaya parang feeling ko ang komportable niya isuot. Yung materials niya is knit na parang shroud. And based sa experience ko yung mga ganitong sneakers is sobrang komportable isuot. And tama nga ako, napaka-komportable niya isuot. Kaya lang, meron ako isang problema dito. Kagaya ng mga ibang problema sa mga sneakers na mga magaganda yung cushion, ang nasasacrifice talaga yung stability. Nung tinatry ko siyang ilakad-lakad, parang nararamdaman ko hindi masyadong stable yung lakad ko. Pero surprisingly, parang meron siyang something na pagka hindi stable yung lakad mo, parang nababalance siya dahil sa design na to sa gilid. Sobrang komportable, napakalambot kasi talaga ng midsole niya, tapos medyo nakakatangkad. Ang ganda din ng kapit niya. Meron siyang checkered na pattern, tapos meron parang mga waves. And then may mga bilog-bilog siya, na hindi ko alam kung psychological lang, pero parang panaglalakad ako, parang may naramdaman akong bilog-bilog doon sa bandang gitna ng paa ko. Na hindi naman siya bad thing, kasi parang yung pakiramdam niya is parang namamasahe pa nga yung soft part ng paa natin sa gitna, na nakaka-add sa comfort niya. Sa sizing naman niya, true to size lang yung kinuha ko, and tamang-tama lang. Hindi ako nag-half size up, kasi usually sa Nike nag-half size up ako, pero ito hindi ako nag-half size up. Kasi yung materials niya, nung nakikita ko sa pictures, parang ito yung itsura ng mga nag-stretch pag matagal-tagal mong ginagamit. So, feeling ko, luluwag pa to. Yung design niya, napakasimple lang, ang daling bagayan, pati yung colorway niya. Madami siyang colorway, may mga white, tsaka may mga orange pa siya, kaya lang, hindi ako kumuha ng white kasi nga, knit siya na parang shroud. Ito yung mga tipong pagka nadumihan, napaka-hirap linisin. So, itong gray yung kinuha ko, so hindi masyadong kailangan linisin all the time. Then, nakakadagdag sa comfort niya, yung insole niya na removable. Kaya lang kung gusto niyo palitan tong midsole na to, huwag niyo munang gagamitin. Palitan niyo na kagad kasi ito yung tipo ng midsole na medyo madikit na pag matagal mo siyang ginagamit talagang didikit siya sa footbed. Yung lacing system naman niya is yung flat na parang nylon. And then yung eyelets niya is napakadaming pwedeng paglagyan. Tapos meron pang dalawang extra dito. Kaya napakaganda rin ng foot containment niya, talagang panglakarang malalayo to. Then ang presyo nito is nasa almost 6,000. Pero nakuha ko siya ng 3,000. Kasi doon lang ako lagi bumibili ng mga ganitong sneakers sa Zalora. And inaantay ko silang mag-sale, kaya nakukuha ko ng mura. Kaya kung mahilig kayo maglakad-lakad sa mall or mag-stroll sa kung saan-saan, ito yung sneakers na para sa inyo. Maganda yung design niya, simple lang, napaka-komportable, ang lambot, ang ganda ng compression niya. Yun nga lang, hindi talaga siya pantakbo. Talagang walking lang siya. Kasi nga kagaya ng sinabi ko kanina, meron ako nararamdaman na hindi stable sa kanya dahil nga sobrang taas niya sa ground. Kung gusto niyo bumili nito, available pa siya sa Zalora, naka-sale pa siya doon. Try nyo, baka abutan nyo, tapos may mga ibang colorway pa doon. And yun lang para sa review ng sneakers na to. Salamat sa panonood, and kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na dito sa channel na to. Puro sneakers lang yung pinag-uusapan natin dito.